Headset Horror Story. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po si Merly. Taga Nueva Ecija po kami. Itong aking karanasan ay nangyari nito lang pandemic. Dahil nga sa quarantine, ay nahumaling ako sa panonood ng mga horror stories, documentaries, at mga caught-on-cam paranormal activities. Pampawi ng init habang nakakulong sa bahay. Nagsimula ang nakakatakot kong karanasan nang may maramdaman akong kirot sa loob ng kanang tenga ko. 3 araw ko nang nararamdaman ang kirot sa tenga ko pero binabaliwala ko lang. Minsan ay sinusundot ko ng cotton buds pero lalong sumasakit. Wala namang dumi o sugat pero nararamdaman ko na may kumikibot-kibot sa loob ng aking tenga. Itinigil ko muna ang paggamit ng headset dahil naisip kong baka doon yun galing. Lagi akong pinapagalitan ng pamilya ko lalo na si Mama dahil sa walang tigil kong pagsa-sound trip ng naka-headset. Pero nanonood pa rin ako at minsan kapag pagod na sa paggamit ng headset ay speaker naman ng cellphone ang ginagamit ko. Mahina lang ang volume ng cellphone ko dahil ayaw ng kapatid kong si June ng maingay. Tiyak na isusumbong na naman niya ako kay Mama. Para hindi malaman ng kapatid ko na nanonood ako paggabi, nagtatalokbong na lang ako ng kumot. 2 lang kami ng kapatid ko na nasa kwarto at masyado siyang masunurin sa magulang. Di tulad ko na aaminin ko namang pasaway talaga ako dahil inuumaga ako sa panonood lang sa social media. Ilang araw na akong hindi gumagamit ng headset para ipahinga ang tenga ko. At nawala naman ang pananakit nito. Kaya ginamit ko na uli ang headset. Inisip kong baka pahinga nga lang ang kailangan ng tenga ko. Tulog na ang kapatid ko kaya nanood na uli ako. Hindi ko na siya maiistorbo dahil gamit ko na uli ang headset. Habang nanonood ako, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Bigla na lang kumabog ang dibdib ko nang hindi ko maipaliwanag. Nanonood lang naman ako kahit horror ang pinapanood ko, hindi naman ako natatakot. Kaya hindi ako kakabahan ng ganoon katindi. Pero iba ang nararamdaman ko ng sandaling yon. Ang kabog ng dibdib ko ay parang nararamdaman kong may mangyayaring masama. Subalit, saglit kong itinigil ang pinapanood kong horror movie at lumipat na lang ako sa pag-scroll muna sa mga post. Pinakiramdaman ko ang aking sarili, pati ang paligid. Kinakabahan pa rin ako kahit wala namang dahilan. Nadadagdagan pa nga ang kaba na nararamdaman ko kapag mas lalo ko itong iniisip. Hindi rin naman ako umiinom ng kape kaya imposibleng dahil doon. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa likuran ko. Parang nakikinood din sa pinapanood ko. Nakatalukbong ako ng kumot at takot na takot akong lingunin siya. 2 lang kami ng kapatid ko sa kwarto kaya iniisip ko kung sino siya. Alam kong nakahiga ang kapatid ko sa ibaba ng double deck. Ako po kasi ang nasa itaas. Kaya kung siya ang gagawa nun, mararamdaman ko ang pag-akyat niya sa higaan ko. Sa sobrang takot ko, lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib pero hindi ako makasigaw ng tulong. Parang wala akong boses.
Hindi ko rin maibuka ang bibig ko. Lalo akong natakot dahil naramdaman ko ang hangin sa likuran ko na tumatama sa kumot. May humihinga sa likuran ko. Hindi yun bentilador dahil naka-aircon kami sa kwarto. Pinatay ko ang cellphone at pinilit ko na lang matulog ng mga oras na yun. Baka sakaling mawala ang nararamdaman kong yun. Madilim ang kwarto dahil nagpapatay ng ilaw ang kapatid ko. Tahimik na rin kasi ako na lang ang gising. Kaya dinig na dinig ko ang hininga ng nasa likuran ko. Dingding na ang nasa likuran ko at sakto lang ako para sa espasyo ng kama. Kaya nagtataka rin ako kung may tao sa likuran, paano siyang nagkasya at paano hindi ko nararamdaman ang katawan niya. Pinilit ko nang matulog noon. Inisip kong pinapatulog lang ako ng kung sino at paggising ko ay mawawala rin yon. Nang sumunod na gabi, ipinagpatuloy ko na ang panonood. Nakalimutan ko na kasi ang nangyari nung gabi. Habang nanunood, naramdaman ko na naman yung may humihinga sa tenga ko. Malamig na may halong init yung hininga niya. Mag-isa lang ako sa kwarto noon dahil hindi pa pumapasok ang kapatid ko. Nasa sala siya at nanonood ng TV. Hindi ko na nalabanan ang takot nang makarinig ako na may tumikhim. Ako lang mag-isa sa kwarto, pero dinig na dinig ko yun. Nasa loob din siya ng kwarto namin. Sa sobrang takot ko, nagtatakbo ako palabas ng kwarto. Eksakto namang nakasalubong ko yung kapatid ko. Muntik kaming magkabanggaan, buti nakahinto agad ako. Tinanong niya ako kung bakit daw napakalakas ng sounds ng pinapanood ko. Kanina pa raw nila ako sinisigawan para pahinaan yun pero hindi ko raw sila sinusunod kaya papasukin na raw sana niya ako sa kwarto para pagsamihan. Nagtataka ako kasi hindi naman malakas ang volume ng cellphone ko. Hindi rin naman ako gumamit ng Bluetooth speaker. Hindi na lang ako nangatwiran kasi hindi naman sila makikinig. Sasabihin lang nila na nagpapalusot lang ako. Papasok na siya sa kwarto namin. Pinauna ko talaga ang kapatid ko kasi gusto kong malaman kung may makikita siyang ibang tao o nilalang sa kwarto. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita ko rin naman ang kwarto namin na wala namang naroon. Pumasok na lang uli ako sa loob. Nakatayo lang ako at nakatingin sa higaan ko. Tinanong ako ng kapatid ko kung ano raw ang ginagawa ko. Bakit daw nakatayo lang ako? Sinabi ko sa kanya na kung pwede ay palit muna kami ng higaan. Idinahilan kong nahihirapan akong mag-akyat baba kapag pupunta sa banyo. Mabuti na lang talaga ay pumayag siya. Hindi na ako nag-cellphone ng gabing yun. Yun ang unang gabing natulog ako ng maaga. Nagising ako dahil bigla na naman akong nakararamdam ng kaba. Iniisip ko na, normal ba yun? Kahit natutulog ay biglang kakamahan? Umupo ako sa kama. Lalabas sana ako para pumunta sa kusina pero may nakita akong bulto ng tao na nakatayo sa may pintuan. Medyo maliwanag ang kwarto namin dahil hinawi ko ang kurtina ng bintana bago ako matulog.
kaya pumapasok ang liwanag mula sa labas. Ayaw ko na kasing matulog ng madilim. Hulmang-hulma ang bulto ng katawan na yun sa kapatid kong si June. Bigla akong napatayo para silipin ng kapatid ko kung wala ba siya sa higaan niya, pero nandoon ang kapatid ko at mahimbing nang natutulog. Nang tiningnan ko ang nakatayo sa may pintuan, wala na siya doon. Nung mga sumunod na araw, nakaramdam na ako ng kakaiba sa katawan ko. Sumama na ang pakiramdam ko. Mas nararamdaman ko na ang sakit sa tenga ko. Parang may gumagalaw-galaw sa loob. Kapag sinusundot ko naman ang cotton buds, bigla na lang nawawala. Tinigilan ko na muna ang paggamit ng headset kasi iniisip kong baka yun ang dahilan ng pagsakit ng tenga ko. Maaga na akong natutulog at hindi na muna ako nanonood o nakikinig ng mga nakakatakot na palabas. Ang ginawa ko na lang pampatulog ay ang pagbabasa ng mga kwento. Akala ko ay mawawala na ang mga nararanasan kong kakaiba kapag inihinto ko ang pakikinig, pero hindi pala. Nararamdaman ko pa rin ito. Mahilig akong mag-cellphone ng nakatalukbong kasi iwas sita sa akin. Pero napansin ko na kapag nakatalukbong ako ng kumot, doon ko siya nararamdaman. Bukod sa paghinga niya, nararamdaman ko na rin siyang katabi ko na sa higaan. Bigla akong nagtanggal ng kumot para makita kung sino ang nakatabi sa akin, pero wala naman akong nakita. Nung sumunod na gabi, nakipagpalit na ako ng higaan sa kapatid ko. Bumalik na ako sa itaas ng double deck. Naisip kong hindi na siya tatabi sa akin kasi mahuhulog kami dahil maliit lang ang kama. Pero naulit na naman ang nangyari. Nagising ako na may humihinga sa tenga ko. Hindi na ako nagtalukbong ng kumot dahil naisip kong baka nararanasan ko yun kapag ganun. Pero naranasan ko pa rin. Ang masaklap pa, ramdam na ramdam kong nakatabi siya sa akin. Nasa likuran ko siya. Natatakot akong tingnan siya, kaya ang ginawa ko, sumilip ako sa higaan ng kapatid ko para gisingin siya. Pero natakot ako nang makita kong may nakaupo sa tabi niya na bulto ng tao. Pinailaw ko ang aking cellphone para mas makita ng malinaw kung sino yung katabi ng kapatid ko. Sobrang itim niya, mas maitim pa sa anino. Hindi ko nga makita ang mukha niya dahil sa kaitiman. Ang mata niya ay kulay pula. Sa takot ko, nagsisigaw ako. Doon nagising ang kapatid ko. Tinanong niya ako kung bakit daw ako sumisigaw. Umiiyak akong ikinuwento sa kanya ang nakita ko. Pinagalitan niya ako at sinabihang kaka-cellphone ko raw yun. Kakapanood ko ng mga nakakatakot na palabas. Sa mga sumunod na araw, natutulog na kaming hindi pinapatay ang ilaw kasi kung ano-ano na raw ang nakikita ko kapag walang ilaw. Akala ko ay matatapos na ang lahat, pero lalong lumala. Nakakarinig ako ng yabag na palakad-lakad sa kwarto namin. Kapag tinitingnan ko, wala naman akong nakikita. Hindi lang sa kwarto namin, kahit sa ibang parte ng bahay ay nakakaranas na rin ako ng kakaiba. Minsan bigla akong nakakakita ng anino na naglalakad sa kusina. Minsan bigla akong nakakakita ng anino na naglalakad sa kusina tapos biglang nawawala. Minsan naman ay nahahagip siya ng paningin ko na nasa sala siya.
nakatayo lang sa sulok. Pero kapag tinitingnan ko, nawawala agad. Pakiramdam ko ay pagala-gala na ang nilalang na yon sa loob ng bahay namin, kaya lalo akong natakot. Hindi na ako makapunta sa banyo na mag-isa dahil sa takot. Nagpapasama ako sa kapatid ko kahit kukuha lang ng tubig, kaya lagi kaming nag-aaway kasi madalas kong naiistorbo ang pagtulog niya. Isang beses din nakita ko ang doppelganger ng kapatid ko na papasok sa banyo. Nasabi kong doppelganger niya yun dahil nung oras na yun ay nasa sala siya at nanonood ng TV. Sa sobrang pagtataka ko, nilapitan ko ang banyo para silipin kung talagang may pumasok doon. Bagyang nakabukas ang pinto. Ganoon kasi kami sa bahay. Hindi namin ibinubukas ng malaki ang pinto ng banyo dahil ang pangit tingnan kapag nakikita ang bowl. Kaya medyo nakabukas lang para malamang walang tao sa loob. Itinulak ko ang pinto para siguruhing walang tao doon, pero pagbukas ng banyo, nakita kong nakaupo sa bowl ang maitim na nilalang. Malapad ang ngiti niya at nakakatakot ang tingin. Napatakbo ako habang nagsisisigaw. Galit na galit sa akin ang magulang ko. Sinamahan pa ng sumbong ng kapatid ko na magdamag nga akong nagsiselfone kaya kung ano-ano ang nangyayari sa akin. Binawian ako ng cellphone ng mama ko. Ilang araw din akong walang cellphone noon. Pero dahil naawa sila sa akin, alam nilang maiinip ako dahil nga nasa bahay lang kami at hindi naman pwedeng lumabas. Ibinigay uli ang cellphone at kinukuha na lang kapag matutulog na. Dahil sa sunod-sunod na nakakatakot kong karanasan, nilalagnat na ako. Takot na takot sila sa akin noon. Lagi nila akong tinatanong kung may panlasa pa ba ako. Kasi natatakot silang baka magka-COVID ako. Sabi ko, meron naman akong panlasa. Wala naman akong ubo at sipon. Mabigat lang talaga ang pakiramdam ko noon. Pero dahil nilalagnat ako, doon nila pinatulog si June sa kwarto nila. Doon na ako mas nilukob ng takot kasi mag-isa na lang ako sa kwarto. May gabing nakakatulog na lang ako sa kakaiyak. Mas lumala pa ang pakiramdam ko sa tenga. Lalong kumikirot ang loob ng tenga ko. Mabigat na rin ito. Parang may insektong gumagalaw sa loob. Kada galaw ay sumasakit. Pilit ko na lang itinutulog, nagbabaka sakaling mawawala. Hanggang sa nagising ako sa mga bulong. Kaboses ito ng kapatid ko. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi niya. Mabilis ang pagbigkas ng mga salita. Sigaw ako ng sigaw. Tinatawag ko si mama hanggang sa may gumagaya na sa pagsigaw ko para itong echo. Tinatakpan ko na lang ng kamay ang tenga ko para hindi ko ito marinig. Pero ang boses na yun ay parang nanggagaling sa loob mismo ng tenga ko. Doon na ako umiyak ng umiyak. Nakakarinig na rin ako ng mga pagtawa na parabang natutuwa sa nangyayari sa akin. Naabutan na lang ako ni mama na nakaupo at umiiyak sa sulok. Pinapakalma niya ako at tinatanong kung ano ba ang nangyari sa akin. Ikinwento ko sa kanya ang lahat. Pero parang hindi siya naniniwala sa akin. Dala daw yun ng lagnat ko. Tiningnan niya rin ang tenga ko at wala naman daw problema. Sinabihan niya akong magdasal bago matulog na ginawa ko naman. Nakatulong sa akin ang pagdadasal bago matulog. Nang gumaling na ako, nagpalit na kami ni June ng tulugan.
Doon na ako natutulog sa kwarto ni na mama at mag-isa na lang ang kapatid ko na natutulog sa kwarto namin. Naguguluhan na talaga ako sa mga nangyayari, Sir Jupiter. Yung mga katatakutan na akala ko ay sa mga pinapanood ko lang nakikita, nangyayari na sa akin. Hindi ko alam kung nakakarma ba ako o kung may nagawa akong hindi dapat, kaya nangyayari sa akin ito. Inisip ko rin na baka may nabuksan akong video na sinasabing may sumpa kaya kung ano-ano ang nararanasan ko. Pero nilakasan ko ang loob ko. Pilit kong nilabanan ang lahat. Ayaw kong tuluyan akong masiraan ng bait. Lalo pat alam kong hindi naman ako paniniwalaan ng pamilya ko. Baka isipin nilang nababaliw na ako. Hindi pa rin nawala ang sakit sa tenga ko. Lagi kong sinasabi kay mama kaya dinala na niya ako sa klinik. Pero maayos naman daw ang naging resulta ng ear examination na ginawa sa akin ng doktor. Wala naman daw inflammation sa loob ng mga tenga ko. Nag-advise lang siya na iwasan muna ang pag-headset. Nagbigay lang siya ng pain reliever para sa pananakit. Akala ko matatapos na ang kalbaryo ko sa katatakutan pero isang hapon, nagsimula na namang sumakit ang aking tenga. Naririnig ko na naman ang boses na yon. Kaboses talaga ng kapatid ko. Hindi ko alam kung sino ba ang gumagaya na yun sa kanya at bakit niya yun ginagawa. Yung ulo at tenga ko parang sasabog na sa sakit. Hindi ko mapigilang humiyaw at magpagulong-gulong sa kama. Hindi ko alam kung saan ko hahawakan ang aking ulo dahil sobrang sakit talaga. Parang gusto kong ihampas sa pader ang aking ulo para mawala na yung sakit. Pinipigilan ako ni na mama sa pagwawala. Kinakausap nila ako pero hindi ko sila marinig. Nakikita kong bumubuka ang bibig nila pero wala akong naririnig na boses. Mas nangingibabaw sa pandinig ko ang mga bulong sa akin na kaboses ng kapatid ko. Pati yung mga pagtawa na sumasabay sa boses ng aking kapatid. Tumigil lang ako sa pagwawala nang ipasuot sa akin ni mama ang rosaryo. Naroon pa rin ang sakit ng ulo at tenga ko pero hindi na ganoon katindi. Milagrong nawala na rin ang naririnig kong boses at mga pagtawa. Naririnig ko na rin ang boses ng pamilya ko at sobra silang nag-aalala sa akin. Isang araw nagising ako na may kausap si mama sa video call. Kausap niya si Aling Belen, yung manggagamot na kilala ng mama ko. Hindi ko maintindihan ang usapan nila pero narinig kong sinabi ni Aling Belen na naisara na raw niya ang lagusang ginawa ko. Dahil na-curious ako sa sinabi ni Aling Belen ay sumabat na ako sa usapan nila. Tinanong ko kung ano ang pinag-uusapan nilang lagusan. Ang sabi ni Aling Belen na puno raw ako ng negative na energy kaya nakahatak daw ako ng masamang entity. Mabuti raw tinawag siya agad ni mama dahil kung tumagal pa ay baka tuluyan ang makuha ang katawan ko. Tinanong niya ako kung bakit daw ako napuno ng ganoong enerhiya. Sabi ko naman na hindi ko alam kaya tinanong ko siya kung masama bang manood ng katatakutan. Sagot niya may limit daw talaga ang panonood ng ganon. Huwag ko raw dapat tinututukan dahil hindi ko alam kung alin sa mga video na yun ang may natrap o nakuhanan na talagang may entity. At dahil napanood ko sa akin ito, nagpaparamdam. Pinagsabihan niya ako na limitahan ng panonood at piliin na lang ang papanoorin.
Doon ko na rin sinabi kay Aling Belen na kaboses ng kapatid ko ang naririnig ko. Sabi niya, may ganoon daw talagang nilalang. Nanggagaya ng tao para mandaya. Mabuti raw at bumubulong lang sa akin. Mas mahirap daw kung tinatawag ako. Baka raw mas mapahamak ako pag nagkataon. Naging maayos na ako pagkatapos ipagamot ni Mama via video call. Unti-unti na rin gumaling ang tenga ko. Wala na rin akong nakikitang anino, pati yung maitim na nilalang ay hindi na rin nagpapakita. Nanonood at nakikinig pa rin naman ako ng katatakutan pero hindi na palagi. Nagdadasal na rin ako bago manood, saka bago matulog. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa ng aking karanasan. More blessing po sa Sitio Bangungot. Siyempre, hindi matatapos ang episode na ito kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Bobby Ong Sueco, Lay Harvey, Lea Tarcelo, Shasha Sudario, Atina Lee, Kilabot King, Emerin Disa Ibanez, Mayumi Makisig, Verheaven, at kay Cheche Gentiles. Magbasa naman tayo ng mga magagandang comment mula kina Ludivina Gaasio at Dara Navi. Sabi ni Ludivi, magandang buhay. Salamat at merong ganito ngayon na channel. Isa po ako sa milyon-milyon na taga-subaybay. Lahat ata ng content nyo naubos ko na. Salamat po at dito ako nakakalipas ng oras at lungkot dahil sa pakikinig. Pa-shoutout naman dyan from Singapore with love. Sabi naman ni Dara, sobrang enjoy po talaga sa pakikinig lalo kapag nagpaplansya ako or nagluluto. Hindi ko nararamdaman ang pagod ko dahil nakakawala ng pagod ang pakikinig dito sa ating paboritong channel, ang Sitio Bangungot at minsan ang kwentong takip silim. More stories to come, so madami po kaming mapapakinggan. God bless us all. Sa mga hindi nabanggit sa ating shoutout, huwag manggalala. Kayo na po ang susunod. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.